Isang magandang umaga noon ang bumalot sa paligid ng syudad, kung saan sa isang tahanan ay naroroon ang isang ina na labis na mamroblema at napapaisip. Hindi maintindihan ni Diana noon kung bakit sunod-sunod nang nagre-resign ang mga bago nilang kinuhang tagapag-alaga. Ika-6 na yon sa mga babysitters na umaalis sa kanya, kaya naman labis na niyang pinagtatakahan kung ano ba talaga ang nangyayari. Kinakailangan niyang makahanap kaagad ng kasagutan sa kung ano ba talaga ang pupwedeng dahilan ng lahat. Pero hindi niya naihanda ang kanyang sarili nang malaman kung ano talaga ito nang sinubukan niyang magkabit ng kamera. Si Diana ay isang babae na masikap na isinasabay ang kanyang trabaho at ang responsibilidad niya bilang isang ina. Hindi ito madali pero kailangan niya itong makayanan. Kinakailangan niyang masikap na magtrabaho sa maghapon para masuportahan ang kanyang 2 anak na siyang nagtatanging mahalaga sa kanya sa ngayon. Kinakailangan niyang makapag-hire ng babysitter hanggang sa makakita na siya ng nararapat na babaeng kwalipikado para maging tagapag-alaga ng kanyang 1 taong gulang na sanggol na si Clark at 6 na taong gulang na si Marie. Si Lina ay mabilis na natanggap ni Diana at labis naman niya itong pinagkatiwalaan. Hindi naman lahat ay umayon sa plano, sa loob lamang ng ilang linggo ay hindi na naging iba si Lina sa bata. Habang si Diana naman ay nalalayo sa kanyang anak, ay hindi na nakapagtatakang maging parte na si Lina ng kanilang pamilya. Pakiramdam ni Diana ay ganap na siyang makakapagtrabaho ng maayos at mapayapa. Hindi na iniisip ang paghatid sundo sa kanyang mga anak at dumalo sa ilan nilang aktibidad nang mangyari ang isang bagay na hindi nila inaasahan. Makalipas ang mahigit 3 linggo, si Diana ay nakatanggap na lamang ng mensahe galing kay Lina na biglang nagpatahimik sa kanya. Ayon sa mensahe ay nakikiusap si Lina na nais na niyang mag-resign at kunin ang huli niyang sweldo. Nang makauwi si Diana ay hindi niya naabutan pa si Lina na hindi man lang nakapagpaalam sa kanya. Ano ba ang nagbago? Gayong tila'y masaya naman sa kanya ang mga bata bilang kanilang tagapag-alaga. Nagawa din namang ipaliwanag ni Lina sa tawag ang dahilan, kung saan sinasabi nitong ang anak ni Diana si Mary ang dahilan. Pero ano nga ba ang hindi magandang pwedeng gawin ng bata? Hindi niya ito mapaniwalaan. Kinakailangan ni Diana na dispensahan ang kanyang anak. Sinabi nito kay Lisa na hindi ito nagpapaka-professional sa kanyang trabaho, kaya't kinakailangan niyang magsimula ngayon muli sa paghahanap ng bagong tagapag-alaga. Makalipas ang 6 na buwan, ay mauuwi lamang pala sa kalungkutan si Diana nang umabot na sa 6 na babysitters ang umaalis sa kanila. Isang bagay na hindi niya lubos maunawaan kung bakit at ano ba talaga ang malalim na dahilan. Ang mga bata ay normal namang matigas ang ulo at makulit. Kung yun lamang ang problema ay parte naman ng kanilang trabaho ang intindihin sila. At sa pagkakaalam din ni Diana ay hindi naman ganun kapasaway ang kanyang mga anak kaya nais niyang malaman talaga kung bakit umaalis ang bawat tagapag-alaga sa iisang konklusyon. Nakahanap na rin naman siya ng ika-7 nani sa kanyang 2 batang anak. At ito ay si May. At alam niyang maiiba na ang lahat sa pagkakataon na to. Sa pagkakataon kasi na ito ay nag-install na si Diana ng mga kamera para mapag-alaman na kung ano talaga ang nangyayari. Ang lahat ng yaya ay walang ibang nirereklamo kung hindi ang batang si Mary, na labis nang nakakapagduda. Kaya naman, nais niyang mabantayan kung talagang may kakayanan ng kanyang munting anak na makagawa ng hindi kaaya-ayang bagay. Pero gaya ng ibang nakalipas na nani, makalipas ng 2 linggo, si May ay nagawa na ring mag-resign. Dito na nagdesisyon si Diana na suriin ang kanyang mga nakalap na footages. Malalaman niya na ngayon ang katotohanan na sa hindi inaasahan ay nagbigay takot sa kanya. Habang pinapanood ang footage, ay nanlaki lamang ang kanyang mga mata. Hindi niya inakalang aakto ng gano'n ang kanyang munting anak sa tuwing wala siya sa kanyang tabi. Dahilan para hindi niya paniwalaan dati
ang inirereklamo ng kanyang tagapag-alagang nag-resign sa kanya. Sa unang linggo, ang anak niyang si Mary ay wari mong isang munting anghel, pero bandang huli ay hindi niya na ito halos makilala. Napanood niya kung paanong may maayos na pakiusapan ni May si Mary na iabot sa kanya ang diaper bag. Dahil marami siyang hawak ng mga sandaling iyon. Doon sinigawan ni Mary ang kanyang tagapag-alaga at sinabing, "Wala kang karapatang utusan ako kung ano ang gagawin. Ako yung amo mo dito." Sa tuwing si May ay pinapakiusapan si Mary na gawin ang isang bagay gaya ng paghuhugas ng kamay bago kumain, pagsisipilyo o magbihis na para sa eskwela, ay lumalayas lamang ng padabog si Mary at hindi nakikinig. At ang huling araw kung saan hindi na ito nakayanan ni May ay ang mismong araw din kung kailan ito nag-resign. Maayos na tinanong ni May si Mary noon kung sino ang nagliligalig sa loob ng bahay dahil ang kanyang sanggol na kapatid ay natutulog na ng mahimbing. "Ako yung nag-iingay, bakit? Ako ang amo mo at ipapasisante kita, tandaan mo yan." Sigaw ni Mary sa mukha ng kanyang tagapag-alaga. Napanood ni Diana kung paanong pinilit pa rin ni May ang maging mahinahon sa kabila ng pambabastos na ginagawa ng kanyang anak, na ayon sa kanyang tungkulin. Dito na kinuha ni May ang kanyang phone para tumawag kay Diana at makapag-resign. Dahil sa nalaman ay nagawa ng kausapin ni Diana ang kanyang anak. Sinabi ditong dapat niyang galangin at respetuhin ang kanyang mga tagapag-alaga. Nangatwiran ng bata pero ipinakita ni Diana dito ang footage bilang ebidensya. Kalmado niyang kinausap ang bata at hindi nagpakita o nagparamdam ng galit. "Sa tingin mo ba'y katanggap-tanggap ang ginawa mo, anak?" Mahinahong tanong ni Diana sa 6 na taong gulang niyang anak. Pero ang naging sagot ng kanyang anak ay labis nang nagpatulala sa kanya. "Binabayaran natin siya. Kaya ako ang amo niya. Siya ang susunod sa akin." Saan nga ba nagmumula ang pag-uugaling ito ng batang si Mary? Sa ngayon, habang naghahanap pa si Diana ng magiging bagong tagapag-alaga, ay walang makakasama si Mary para sa kanyang swimming lessons. Nang magreklamo si Diana, ay wala siyang ibang sinisisi kung hindi ang kanyang anak, na kung sana'y hindi ito nawala ng tagapag-alaga, ay wala itong magiging problema sa pagdalo ng kanyang mga aktibidad. Dumulog na rin si Diana sa isang parenting group sa Facebook kung saan nagawa niyang magpataw ng parusa sa kanyang anak, kung saan maraming bagay ang inalis niya sa kanyang anak at wala siyang magawa para mapasaya ang kanyang sarili. Inihinto na rin niyang magsaayos ng playdates para sa kanyang anak at hindi na rin hinahayaang makipagkita sa kanyang kaibigan na malamang na pagkuhanan nito ng masamang ugali. Pero ano nga ba ang masasabi ng ibang magulang? Ang bata ay nakagawa ng bagay na umabot sa puntong napasuko nito ang kanyang tagapag-alaga sa trabahong binabayaran sila para gawin. Maraming pagkakataon din na nagtitiis at nagkatyaga ang bawat nanay na umaalis pero may mga bagay na sadyang hindi tama at hindi makakayanan. Nang kumalat ang bagay na ito sa isang page community ng mga babysitters, ay may nagsabing sila man ay nagkaroon ng alagang mga bata ng anak na napakayayamang mga magulang. Sinabi niya na nung unay ganun din siya itrato ng kanyang tagapag-alaga nang kanya itong sabihin sa mga magulang. Sinabi nilang kaya nilang ilagay ito sa ayos. Pero kung hahayaan nila umano na siya ang titingin at mangunguna sa bata, ay siya ang magsasaayos ng lahat. Mahalaga kay Diana na sinusuportahan din ng ibang ina ang kaparusahan at paghihigpit na kanyang ginawa. Nakatulong ito para ganap niyang mapaglabanan ang problema ng hindi nag-iisa. At ang nagana sa isa ay malamang hindi gagana sa iba pa. Hanggang sa isang profesional ang nakausap ni Diana na nagsabing sa tingin niya ay hindi lamang nagugustuhan ng kanyang anak na si Mary ang kanilang sitwasyon. Isa na dito ang pagkakaroon ng isang yaya na hindi niya kailanman ginusto. Sinabi niyang marahil ay hindi na ibibigay ng mga kinukuhang yaya ni Diana ang tunay na pangangailangan ng kanyang anak. Sa puntong nililimitahan nito
sa mga bagay na nais niyang gawin na dapat magulang ang gumagawa sa kanya, o nakakaramdam na ito ng pagkakaabandona dahil sa pagiging abala ni Diana sa trabaho. Kaya naman, base din sa sinabing payo kay Diana ng isang ina, bagamat ang isang single mother ay nangangailangan ng katuwang sa pag-aalaga ng bata, ay dapat hindi inaabandona ang kanilang anak sa oras na mahanap sila ng tulong. Mas magiging malinaw umano sa isipan ng batang si Mary kung ipapaliwanag muna ni Diana sa bata ang lahat bago kumuha ng tagapag-alaga. Dapat ay nilinaw niya muna ito at ipiniliwanag ng maigi. Kinakailangan niyang ipaliwanag kay Mary na para makaipon siya para magkaroon ng pambayad sa mga manika nito, swimming lessons, pagkain at marami pang iba, ay kailangan niyang magkaroon ng katuwang sa tagapag-alaga. Pinaliwanag pa kay Diana na sila man noong bata pa ay nais makasama at makapiling ang kanilang magulang kaysa sa isang tagapag-alaga. Ito ang nais ipahiwatig ni Mary sa kanyang ina, na ang kanyang inuugali ay nagpapakitang ayaw niya sa isang babysitter at ang kanyang inaakto ay isang pagsusumamo ng tulong. Sinasabi ba ng ina na yon na walang mali sa inugali ng bata at ang talagang may mali mismo ay si Diana? Ang turuan ng bata kung paano silang umakto ng tama at hindi maging bastos ay hindi ganon kadali. Pero kailangan ay makinig din tayo sa kanila para makinig din sila sa atin. Kailangan unawain natin ang bawat ikinikilos ng ating mga anak at ipaliwanag o magbigay ng mas magandang halimbawa para maipadama ang kanilang sarili, nang sa gayon ay hindi din sila makasakit ng iba. Ang kailangan lamang umano ni Diana ay karagdagang pagsuporta pa sa kanyang anak. Base din naman sa mga eksperto na kapag ang bata ay tumutungtong na sa edad 2, ay maisip na ito patungkol sa tama at mali, at magagawa ng mapaliwanagan ng maayos sa madali at malinaw na paraan. Kaya maganda sa murang edad pa lamang ay pinapataas na natin ang emotional IQ ng bata. Kailangan din natin maunawaan na ang bata, gaya ng matatanda, ay natututo din sa kanilang nagagawang pagkakamali. At ang magandang pagpapakita ng aral at halimbawa ang maghahatid sa ating anak ng magandang karunungan. Kaya ito ang ating dapat tandaan bilang mga magulang na ang gusto lamang ay mapasaayos ang buhay ng ating mga anak.